Wala ka ng silbi. Baliw. Walang awang inagaw ng gahaman ang karangalan. Habang ang tunay na nagligtas ay nakalugmok sa putik. Yakap ang isang may sakit na bata. Akin ang tagumpay na ito. Mabulok ka sa lansangan panduduro ng mapagpanggap. Ngunit ang pusong ni Yurakan ay muling titibok. Babangon ang isang ina mula sa abo. Handang bawiin ang kanyang dignidad. Hahayaan ba niyang maghari ang kasamaan? O ito na ang gabi ng kanyang paghihiganti? Wala ka ng silbi sa medisina. Sabela, isa ka na lamang baliw na walang pangalan. Kaya huwag mo nang asahan na may maniniwala pa sa iyo. Ang nakakapasong tinig na iyon ni Marites ay tila patalim na patuloy na humihiwa sa isipan ni Sabela. Unti-unting lumayo ang kanyang gunita at bumalik sa malamig na katotohanan. Nakaupo siya sa basang semento sa ilalim ng isang tulay. Nanginginig ang mga manipis na daliri habang dahan-dahang pinipitpit ang isang matigas at lumang pandesal na nabasa na ng ambon. Maingat niyang isinusubo ang maliit na piraso sa namumutlang labi ni Nilo. Ang batang ulilang mahigpit na nakayakap sa kanya dahil sa mataas na lagnat. Isang mapait na bikig ang bumara sa lalamunan ni Sabela. Nawalan ng pakiramdam ang kanyang mga binti dahil sa magdamag na pagkakaupo sa yelo ng kalsada. Ngunit mas namanhid ang kanyang dibdib sa tindi ng sakit na pilit niyang ikinukubli. Ang mga kamay na dating nagliligtas ng libu-libong buhay sa malalaking ospital sa Europa ay puno na ngayon ng kalyo. Dumi. At putik. Tila naging isang madilim at dayuhang lugar ang mundong kinagisnan niya. Isang kalbaryo kung saan ang katotohanan ay madaling nabibili ng kasinungalingan at ang kabutihan ay niyuyurakan ng mga taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay. Hanggang kailan niya titiisin ang ganitong pagyurak habang nakikita niyang unti-unting pinapatay ng lamig ang kaisa-isang batang itinuring niyang pamilya sa kabilang dako ng lungsod. Hindi alintana ang bagsik ng bagyo. Isang uri din ng pagdurusa ang tahimik na nagaganap sa loob ng isang naglalakihang mansyon. You are acting like a weakling. Claudia, get up and wear that dress. Ang matinis na boses ni Doña Carmen ay umaalingaw-ngaw sa kabuuan ng marangyang silid. Nakatayo ang matanda habang masamang nakatingin sa kanyang manugang. Nakahawak si Claudia sa kanyang napakalaking tiyan. Pilit na iniinda ang matinding hilab at pinipigilan ang sariling mapasigaw. Masakit po talaga ang tiyan ko. Delikado raw po sa kambal kapag bumiyahe tayo ngayon dahil sa lakas ng bagyo. Hindi ko na po yata kaya. Ngunit walang puwang ang awa sa puso ng isang Doña Carmen Vergara. Pinanliitan niya ng mata ang manugang. Puno ng pandidiri ang bawat pagbigkas. Ang asawa mo ay nasa isang mahalagang business trip. At kailangan nating dumalo sa formal na pagtitipon na ito para sa reputasyon ng pamilya Vergara. Huwag mong idahilan iyang pagbubuntis mo. The Vergaras do not tolerate weakness kung hindi mo kayang dalhin ng maayos ang mga apo ko sa tiyan mo. Baka nga tama ako na hindi ka nararapat sa pamilyang ito. Now, move. Nanginginig na tumayo si Claudia. Kumakapit sa gilid ng kama upang hindi matumba. Sa ilalim ng magagarang alahas at mamahaling seda. Siya ay isang bilanggo na walang sariling boses. Walang tigil ang pagpatak ng ulan sa labas. Tila umiiyak ang langit para sa dalawang magkaibang babaeng parehong biktima ng kalupitan ng tadhana. Ang sasakyan ng mga Vergara ay mabilis na binabagtas ang madilim at madulas na kalsada. Ang matinding ulan ay halos bumulag sa paningin ng driver. Isang marahas na pagliko ang nagpaikot sa kanilang sasakyan nang biglang may bumagsak na malaking sanga ng puno sa gitna ng daan. Ang puwersa ng paghinto at pagkakabangga sa poste ay naghagis kay Claudia mula sa kanyang kinauupuan. Isang malalim at punit na pag-ingit ang kumawala sa kanyang lalamunan. Napahawak siya sa kanyang sinapupunan habang ang kanyang paningin ay nagdidilim. Naramdaman niya ang isang mainit at malapot na likido na unti-unting umaagos sa kanyang hita. Dugo. Ang namumutlang mukha ni Claudia ay nabalot ng sukdulang takot para sa kanyang mga hindi pa isinisilang na anak. Habang si Doña Carmen ay tulala at walang magawa sa tabi niya. Ilang sandali pa. Sa loob ng emergency room ng pinakamarangyang ospital ni Dr. Lucero. Isang matinding gulo ang sumiklab. Agad na ipinasok si Claudia sa isang stretcher.
Ang mga makina ay patuloy na nagbibigay ng matinis at mabilis na babala. Isang nakakakilabot na patunay ng unti-unting pagkawala ng tibok ng puso ng mga sanggol. Doc Maritz. Severe placental abruption. Bumabagsak ang blood pressure ng ina at nawawala ang fetal heartbeat ng kambal, nanginginig na pahayag ng isang nurse habang pilit na pinipigilan ang pagdurugo. Nakatayo lamang si Marites. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding kaba. Ang kanyang mga kamay na sanay sa pagtanggap ng mga peking parangal ay nanginginig ng husto at hindi malaman kung anong instrumento ang unang hahawakan. Si Dr. Lucero. Nakilala sa kanyang kayabangan at mataas na tingin sa sarili, ay pinagpapawisan ng malamig. Do something. Marites asawa iyan ng bilyonaryong si Rafael Vergara bulyaw ni Dr. Lucero. Ang boses ay puno ng pagkadesperado. Kapag namatay ang mag-inang iyan sa ospital natin, sira ang reputasyon at babagsak ang buong negosyo ko. Ayusin mo iyan. Ngunit walang maisagot si Marites. Ang teoryang ninakaw lamang niya sa kanyang tiyahin ay hindi sapat upang iligtas ang ganito kakomplikadong kaso na nangangailangan ng aktual na kasanayan. Ang pasyente ay unti-unting nalalagutan ng hininga sa mismong harapan nila. At ang tanging naiisip ng dalawang doktor ay kung paano ililigtas ang kanilang mga pangalan sa oras na mangyari ang trahedya. Sa labas ng malaking gate ng ospital, ang hanging dala ng bagyo ay patuloy na humahampas. Nakarinig si Isabela ng sunod-sunod na pagdating ng mga sasakyan at mga nag-aalinlangang sigaw ng mga paramediko mula sa entrance. Tila isang magnetiko at hindi nakikitang puwersa ang yumanig sa kanyang buong pagkatao. Ang utak niya, napilit na pinatulog ng kahirapan at labis na depresyon, ay muling nagising at nagliwanag. May isang ina at mga bata na nasa bingit ng kamatayan. At ang instinct ng isang tunay na manggagamot ay mas malakas kaysa sa anumang takot na magpakita muli sa mundo. Tiningnan niya si Nilo na natutulog at patuloy na nanginginig sa malamig na semento. Walang pag-aalinlangan. Inalis ni Isabela ang kanyang manipis at punit-punit na jacket. Maingat niya itong ibinalot sa nanlalamig na katawan ng bata. Tinatakpan ang mga butas nito upang hindi pasukin ng hangin. Hinalikan niya ang mainit na noo ni Nilo at bumulong ng napakahina. Babalik si Mama Isabela. Anak, hintayin mo ako. Kailangan lang nilang mabuhay. Tumayo si Isabela. Hindi niya alintana ang pagbuhos ng malakas na ulan at ang paglubog ng kanyang mga paang walang sapin sa malalim na putik. Tumakbo siya patungo sa maliwanag na gusali. Ang mga gwardya ay abala sa pag-aasikaso sa mga sasakyan sa labas, kaya hindi nila napansin ang isang madungis na babaeng mabilis na nakapasok sa emergency wing. Ang amoy ng alkohol, ang malamig na hangin ng aircon, at ang tensyon sa paligid, lahat ng ito ay gumising sa kaluluwa ni Isabela. Sa tuwing humahakbang siya palapit sa operating room, pakiramdam niya ay unti-unting natutuklap ang mga nakaraang pilit ibinaon ng panahon. Nabuhay ang dugo sa kanyang mga ugat. Sa kalagitnaan ng pagtakbo, may isang pamilyar na figura siyang naaninag sa loob ng salamin ng pinto. Isang babaeng nanginginig ang mga kamay at tulalang nakatingin sa dugo ang pasyente. Walang alam gawin kundi ang umiyak sa takot. Walang pag-aalinlangang itinulak ni Isabela ang mabigat na pinto ng operating room. Ang lamig ng silid ay mas lalong tumindi nang bumukas ito. Napalingon ang lahat ng mga doktor at nurse sa isang madungis, nakayapak, at basang-basang pulubi na biglang pumasok sa kanilang sagradong lugar. Ngunit ang pinakamatinding reaksyon ay nagmula kay Marites. Nang magtama ang kanilang paningin sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng silid, ang mukha ni Marites ay tila nawalan ng lahat ng dugo. Nanlaki ang kanyang mga mata at napanganga siya na tila nakakita ng isang multong bumangon mula sa hukay upang singilin siya sa kanyang mga kasalanan. Nakilala niya ang mga matang iyon. Ang mga matang pilit niyang sinira at pinatay. Huwag mong dungisan ang pasyente ng marumi mong kamay. Lumabas ka rito bago ko ipatawag ang mga gwardya. Ang bulyaw na iyon ni Marites ay nanginginig sa takot. Hindi dahil sa dumi ni Isabela, kundi dahil sa autoridad na bumabalot sa presensya ng matandang babae. Ngunit hindi kumibo si Isabela. Sa gitna ng nakakabinging ingay ng mga makinang nagbabala ng kamatayan,
Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa namumutlang mukha ni Claudia. Ang bawat segundo ay tila isang patak ng dugong nawawala sa pasyente. Hindi pinansin ni Isabela ang pangiinsulto. Lumapit siya sa scrub sink. Mabilis na binuksan ang gripo. At sinimulang kuskusin ang kanyang mga kamay. Ang bawat kumpas ng kanyang paglilinis ay puno ng disiplinang hindi kailanman mabubura ng kahirapan. Ang dumi at putik ay inanod ng agos ng tubig. Inilalantad ang mga kamay na kahit may mga kalyo ay nananatiling matatag at bihasa. Doc Maritz. Hindi na humihinga ang pasyente. "We are losing the babies," sigaw ng isang nurse na puno ng desperasyon. "Si, Doctor." Lucero ay tila naging estatwa sa gilid. Ngunit nang makita niya ang bilis ng kilos ni Isabela, isang madilim na desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Alam niyang kapag namatay ang mag-ina, tapos na ang kanyang karera. Hayaan niyo siya. Bulong ni Lucero na ikinagulat ng lahat. "Marit, ibigay mo sa kanya ang scalpel." Ngayon din, sa ilalim ng matinding tensyon, nanginginig na iniabot ni Marites ang instrumento. Ang sandaling iyon ay tila isang sumpa para sa kanya, ang kailanganin ng tulong ng taong pinakakinasusuklaman at kinatatakutan niya. Sa sandaling mahawakan ni Isabela ang malamig na bakal ng scalpel, tila bumalik ang lahat ng kanyang lakas. Ang kanyang mga kamay, na kanina lamang ay nanginginig sa gutom at lamig sa ilalim ng tulay, ay naging kasing talas ng kidlat. Walang pag-aalinlangan niyang ginawa ang unang hiwa. Ang bawat galaw niya ay isang sining ng medisina na tila isang tula mabilis. Vasto. At puno ng pagmamahal sa buhay. Ang katahimikan sa loob ng silid ay napalitan ng tunog ng mabilis na pagtibok ng puso ng mga nurse na nakasaksi sa isang milagro. Isang himala ang naganap sa gitna ng gabi ng Unos. Ang unang iyak ng isang sanggol ay umalingaw-ngaw sa silid, na sinundan agad ng isa pa. Ang kambal ay ligtas na nailabas. Sa gitna ng pagod, itinuon ni Isabela ang kanyang pansin sa pag-aayos ng matinding pinsala sa matris ni Claudia. Sa huling sandali ng operasyon, dahan-dahang imulat ni Claudia ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay malabo at puno ng luha. Ngunit nakita niya ang isang pares ng mga matang puno ng pag-unawa at habag. Naramdaman ni Claudia ang magaspang ngunit napakainit na kamay ni Isabela na humaplos sa kanyang noo. Isang haplos na tila nagmula sa isang anghel. Ligtas na sila. "Anak, magpahinga ka na." Bulong ni Isabela. Ang boses na iyon, na parang himig ng isang oyayi sa gitna ng bagyo. Ang huling bagay na narinig ni Claudia bago siya tuluyang nakatulog ng mahimbing. Ngunit nang mailigtas na ang lahat, ang amoy ng pasasalamat ay mabilis na napalitan ng amoy ng pagkakataon at kasakiman. "Linisin niyo na ang lahat. Ilipat ang pasyente sa recovery room." Utos ni Dr. Lucero. Ang boses ay wala ng bakas ng takot. Tumingin siya kay Marites na tila may lihim na pagkakaunawaan. Mabilis na hinila ni Marites ang braso ni Isabela at kinaladkad ito patungo sa isang madilim na pasilyo sa likod ng operating room. Wala pang 5 minuto matapos magligtas ng 3 buhay. Muling hinarap ni Isabela ang malupit na mukha ng katotohanan. "Huwag mong iisiping bayani ka, Isabela," bulong ni Marites. Ang boses ay puno ng lason at gaslighting. "Tandaan mo, isa kang pugante. Ang records mo sa Africa, isang tawag ko lang sa pulisya. Mabubulok ka sa kulungan. At ang batang kasama mo, ang batang sinilo, gusto mo bang mamatay siya sa ampunan o sa lansangan habang wala ka?" Ang bawat salita ni Marites ay tila isang karayom na itinusok sa pinakamalalim na sugat ng puso ni Isabela. Ang kagalakang naramdaman niya sa pagliligtas ng mga sanggol ay biglang nadurog at naging abo. "Utang na loob mo sa akin na hinayaan kitang makapasok dito." Pagpapatuloy ni Marites habang itinutulak si Isabela palabas ng pintong pangkagipitan. Direkta sa malakas na ulan sa likod ng ospital. "Huwag kang magkakamaling bumalik o magpakita sa kahit kanino. Para sa mundo. Ako ang nagligtas sa pamilya Vergara. Ikaw mananatili kang basura na walang pangalan." Isang marahas na pagtulak ang nagpabagsak kay Isabela sa maputik na lupa.
Ang pinto ng ospital ay mabilis na sumara. Iniwan siyang muling mag-isa sa gitna ng nanlalamig na gabi. Dahan-dahang tumayo si Isabela. Ang kanyang basang puting suit na kanina ay suot niya sa kanyang gunita ay napalitan ng kanyang basang basahan. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa tindi ng kawalang katarungan. Ang mga kamay na nagligtas ng buhay ay dahan-dahang nakuyom sa putik. Naglakad siya pabalik sa ilalim ng tulay. Bawat hakbang ay tila pagpasan sa krus ng buong mundo. Nang makarating siya, nakita niya si Nilo na nakabalot pa rin sa kanyang lumang jacket. Patuloy na nanginginig at umuungol sa lagnat. Niyakap niya ang bata ng mahigpit. Pilit na ibinibigay ang huling init ng kanyang katawan. Sa malayo, sa isang malaking screen sa gilid ng highway na natatamaan ng bawat patak ng ulan. Lumabas ang isang balita. Nakita ni Isabela ang mukha ni Marites. Malinis at nakangiti. Habang kinakamaya ng isang lalaking mukhang makapangyarihan si Rafael Vergara, ang caption sa ilalim ay malaking nakasulat sa pula, Doktor na si Marites Cruz. Nagsagawa ng milagro, ilinigtas ang mag-ina ng bilyonaryong si Rafael Vergara. Napatingin si Isabela sa kanyang mga kamay. Malinis na ang mga ito mula sa dugo ni Claudia. Ngunit punong-puno muli ng putik ng lansangan. Isang mapait na tanong ang pilit na umuukit sa kanyang isipan. Isang katanungang tila sumasabay sa iyak ng langit. Hanggang kailan mananatiling lihim ang mga kamay na nagligtas? Kung ang mundong ito ay mas pinipiling sambahin ang mga kamay na nagnakaw, ang bawat patak ng ambon mula sa bubong ng tulay ay tila mga luhang pilit na humahanap ng daan patungo sa puso ni Isabela. Sa gitna ng nanlilimahid na kapaligiran, tanging ang mahinang paghinga ni Nilo ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang huwag sumuko. Maingat niyang pinupunasan ang noo ng bata gamit ang isang basang bimpo na matagal na niyang pinagtsatsagaan. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang pribadong suite sa ospital, ang sikat ng araw ay sumisilip sa mga mamahaling kurtina. Nakatayo si Rafael Vergara sa harap ng bintana. Ang kanyang mukha ay seryoso habang tinitingnan ang mga bulaklak na ipinadala ng mga kasosyo sa negosyo. Sa kanyang tabi, si Dr. Marites Cruz ay nakasuot ng bagong lab coat. Maayos ang buhok at puno ng tiwala sa sarili habang binabasa ang medical chart ni Claudia. Dr. Cruz, nais ko ulit magpasalamat sa ginawa mo kagabi, sabi ni Rafael. Ang boses ay malalim at puno ng autoridad. Ngunit tumalikod siya at tinitigan si Marites sa mga mata. Ngunit may isang bagay akong hindi maintindihan. Ayon sa iyong record, ang ginamit na pamamaraan ay isang napaka-abanting teknik na madalas ay sa mga international research centers lamang ginagawa. Paano mo nalaman ang eksaktong hakbang sa gitna ng ganoong krisis? Bahagyang nanginig ang hawak na panulat ni Marites. Ngunit mabilis niyang naitago ang kanyang kaba sa likod ng isang mapagpanggap na ngiti. Sir Rafael, bilang isang doktor, kailangan naming laging maging handa. Matagal ko na pong pinag-aaralan ang teknik na iyon. It was a matter of life and death. And I just followed my instincts. Hindi kumibo si Rafael. May kung ano sa boses ni Marites na hindi tumutugma sa katahimikan at seguridad na naramdaman niya noong gabing iyon. Hindi niya maipaliwanag. Ngunit ang pasasalamat niya ay laging may kasamang kakaibang pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, ang gunita ni Isabela ay tila dinala ng hangin pabalik sa isang malayong lugar sa Africa. 10 taon na ang nakalilipas. Doon, sa gitna ng isang maliit na klinika, siya ang nagturo kay Marites. Siya ang kumupkop sa ulilang pamangkin. Pinag-aral at itinuring na parang tunay na anak. Tita Isabela, balang araw, magiging kasing galing mo rin ako. Sabi noon ni Marites habang tinutulungan siya sa research tungkol sa komplikadong panganganak. Ngunit ang pangakong iyon ay nauwi sa isang malupit na pagtatraidor. Ninakaw ni Marites ang lahat ng kanyang pag-aaral. Sinira ang kanyang lisensya sa pamamagitan ng paggawa ng mga peking ebidensya ng maling operasyon. At iniwan siyang duguan ng dangal sa harap ng International Medical Board.
Ang lahat ng sakripisyo ni Isabela para sa kinabukasan ng pamangkin ay ginamit ni Marites upang itayo ang sarili nitong hagdan patungo sa rurok. Nabalik lamang ang diwa ni Isabela nang dumaing si Nilo. Mama Isabela, ang init po. Huwag kang mag-alala. Anak, narito lang ako. Bulong ni Isabela. Pinulot niya ang isang piraso ng lumang dyaryo na tinangay ng hangin sa ilalim ng tulay. Sa front page, muli niyang nakita ang litrato ni Marites na binibigyan ng parangal ni Dr. Lucero. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Ang liwanag na tinatamasa ni Marites ngayon ay nagmula sa dilim na sapilitang ibinigay sa kanya. Samantala, dahan-dahang nagkamalay si Claudia sa loob ng kanyang silid. Ang unang hinanap ng kanyang mga mata ay si Rafael. Ngunit ang kanyang isipan ay pilit na binabalikan ang isang alaala, isang pares ng mga matang puno ng pagod ngunit puno rin ng pag-ibig. Rafael. Mahinang tawag ni Claudia. Ang babaeng iyon. Nasaan siya? Lumapit si Rafael at hinawakan ang kamay ng asawa. Sino? Mahal si Doktor. Marites, narito lang siya kanina. Umiling si Claudia. Ang kunaluha ay dahan-dahang pumatak. Hindi. Hindi siya. May ibang babae sa loob ng operating room. Isang babaeng may amoy ng ulan at lumang alkohol. Naramdaman ko ang haplos niya sa aking noo. Siya ang tunay na nagligtas sa atin. Eksakto namang pumasok si Doña Carmen, ang ina ni Rafael, na may dalang mga mamahaling gamit para sa mga bata. Naku. Claudia, itigil mo na ang mga guni-guni na iyan. Baka side effect lang iyan ng anesthesia. Doctor, Marit is a hero. At dapat tayong magpasalamat sa kanya dahil nailigtas ang pangalan ng ating pamilya mula sa iskandalo. Ngunit totoo ang sinasabi ko, giit ni Claudia. Kahit nang hihina, tama na bulyaw ni Doña Carmen. Huwag kang gagawa ng kwento na makakasira sa reputasyon ng ospital na ito. We have shares in this institution. And the last thing we need is a conspiracy theory from a weak woman like you. Nang umalis si Doña Carmen. Nanatiling tahimik si Rafael. Hindi niya pinansin ang galit ng ina. Sa halip ay tinitigan niya ang asawa. May kakaibang tibok sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi nagsisinungaling si Claudia. Paglabas ni Rafael sa silid, mabilis siyang naglakad patungo sa security office ng ospital. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang mga mata ay matalas. Ipakita niyo sa akin ang lahat ng CCTV footage kagabi. Mula alas 11 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw. Utos ni Rafael sa head ng security. Opo. Sir, Rafael. Sandali lang po. Sagot ng tauhan habang mabilis na pinipindot ang keyboard. Tumitig si Rafael sa mga screen. Nakita niya ang pagdating ng ambulansya. Ang pagpasok ni Claudia sa stretcher. Ang takot sa mukha ni Dr. Lucero. Ngunit nang dumating ang bahagi kung saan dapat ay makikita ang entrance ng operating room, ang screen ay biglang nagkaroon ng mga guhit at naging itim. Ano ito, tanong ni Rafael. Ang boses ay tila kulog sa loob ng maliit na silid. Pasensya na po. Sir, tila nagkaroon ng technical glitch o corrupted file sa oras na iyan dahil sa lakas ng kidlat at bagyo kagabi. Paliwanag ng security head habang pinagpapawisan. Napatitig si Rafael sa blankong screen. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay naging mabigat. Hindi siya naniniwala sa aksidente. Lalo na kung ang nakataya ay ang katotohanan. May nagburura ng footage. May nagtatago ng isang malaking sikreto. Sa kabilang dako, habang inaayos ni Claudia ang kanyang unan, may isang matigas na bagay siyang naramdaman sa ilalim nito. Pagkuha niya, isa itong maliit at lumang butones na gawa sa plastic butones na napigtas mula sa isang basang damit. Isang butones na hindi kailanman magmumula sa isang mamahaling lab coat ng isang doktor. Ipinikit ni Claudia ang kanyang mga mata at mahigpit na hinawakan ang butones. Sa gitna ng karangyaan ng kanyang paligid, naramdaman niya ang isang matinding koneksyon sa isang taong hindi niya kilala. Ngunit may utang siya ng 3 buhay. Hindi mo pa pwedeng makita ang mga anak mo. Claudia.
Masyado kang mahina at baka makasama lang sa kanila ang negatibong enerhiya mo. Ang boses ni Doña Carmen ay kasing lamig ng bakal ng rehas ng isang kulungan. Nakatayo siya sa paanan ng kama ni Claudia. Ang mga kamay ay nakakrus sa dibdib habang pinagmamasdan ang kanyang manugang na tila isang depektibong kagamitan. Sumikip ang dibdib ni Claudia. Ang gatas sa kanyang dibdib ay nagsisimula ng tumagas. Isang natural na tawag ng pagiging ina. Ngunit ang kanyang mga bisig ay nananatiling walang laman. Ma, kailangan po ako ng mga anak ko, sabi ng nurse. Kailangan nila ng skin-to-skin contact dahil kulang sila sa buwan. Isang mapang-asar na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. Skin-to-skin, may kinuha na kaming mga pinakamagaling na nurse at ang pinakamahal na incubator para sa kanila. Ang kailangan nila ay tamang kagamitan. Hindi ang pag-iinarte mo. Magpasalamat ka na lang na buhay ka pa dahil kay Dr. Marit. Ngayon, inumin mo itong gamot at matulog ka na. Nang makaalis ang biyenan, nanatiling nakatitig si Claudia sa kisame. Ang marangyang sweet na kinaroroonan niya ay tila isang gintong hawla maganda sa labas. Ngunit walang hangin sa loob. Dahan-dahan niyang inilabas ang maliit na butones mula sa kanyang unan. Ito lamang ang tanging hawak niyang katotohanan sa kabilang dako ng lungsod. Malayo sa bango ng mga mamahaling bulaklak. Si Isabela ay nakaluhod sa loob ng isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at sako. Sa harap niya ay ang matandang si Aling Rosa. Ang kapitbahay niyang halos hindi na makalakad dahil sa pamamaga ng tuhod. Walang mamahaling kagamitan si Isabela. Ang tanging hawak niya ay ang mga dahon ng sambong na nilaga niya sa isang kinakalawang na lata. At ang kanyang mga daliri na kabisado ang bawat daloy ng ugat at kalamnan. Sa bawat haplos niya, tila may kuryenteng nagbibigay ng ginhawa sa matanda. Gamit ang isang piraso ng kawayan at lumang tela, gumawa siya ng isang improvised splint. Salamat. Isabela, mas magaling ka pa sa mga doktor sa klinika sa kanto. Bulong ni Aling Rosa. Halaman at tamang posisyon lang po iyan. Aling Rosa, huwag niyo muna bibiglatin ang pagtayo. Sagot ni Isabela. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit puno ng autoridad na hindi nababagay sa kanyang maruming duster. Sa isang maliit na telebisyon sa labas ng barong-barong. Ang balita ay muling tungkol sa himala sa ospital ni Dr. Lucero. Nakita ni Isabela si Marites na nagsasalita sa harap ng mga kamera. Suot ang isang mamahaling designer suit sa ilalim ng kanyang puting coat. Ang layunin ko lang po ay iligtas ang mga buhay. Ang medisina ay hindi lang trabaho. Ito ay isang bukasyon. Sabi ni Marites sa TV. Habang may peking luha sa kanyang mga mata, isang malalim na buntong hininga ang kumawala kay Isabela. Ang kislap ng mga kamera na tumatama kay Marites ay tila mga panusok na nagpapaalala sa kanya ng lahat ng ninakaw sa kanya. Ngunit sa gitna ng kanyang pait, narinig niya ang mahinang pag-ubo ni Nilo. Kinuha niya ang bata at sinimulang kantahan ng isang lumang lullaby. Ang himig na kinalakihan niya sa probinsya, sa loob ng ospital, sa gitna ng kanyang kalungkutan. Sinimulan ding himayin ni Claudia ang parehong himig sa kanyang isip. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit ang kantang iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas habang iniisip ang kanyang kambal na nasa nursery. Ang dalawang babae, na pinaghihiwalay ng pader ng yaman at kahirapan, ay pinagbubuklod ng iisang himig ng pag-ibig at pagdurusa. Nang gabing iyon, habang tulog na ang lahat, tinawagan ni Claudia ang kanyang tanging mapagkakatiwalaang kaibigan mula sa kolehiyo. Trina, kailangan ko ng tulong mo. May allowance ako na itinago ko sa loob ng 3 taon. Gusto kong kumuha ka ng private investigator. Hanapin mo ang babaeng pumasok sa operating room noong gabi ng bagyo. Hindi siya staff ng ospital. Isa siyang Polobi. Claudia, sigurado ka ba? Baka mapahamak ka kapag nalaman iyan ni Doña Carmen o ni Rafael. Babala ng kaibigan sa kabilang linya. Wala na akong pakialam. Trina, ang buhay ko at ng mga anak ko ay utang ko sa kanya. Hindi ko hahayaang manatili siyang anino habang ang mga magnanakaw ay nagdiriwang. Mariing sagot ni Claudia.
Samantala, sa opisina ni Dr. Lucero, isang matinding pagtatalo ang nagaganap. Lucero, kailangan nating ayusin ang financial records. Nagtatanong na si Rafael tungkol sa mga overpriced equipment na binili natin noong nakaraang taon. Kapag nalaman niyang ginamit natin ang pondo para sa mga iligal na operasyon sa labas, pare-pareho tayong babagsak galit na bulong ni Marites. Huwag mo akong diktahan. Marites, tandaan mo. Hawak ko rin ang leeg mo tungkol sa nangyari kay Isabela Bulyaw ni Lucero upang mailihis ang atensyon ng publiko at ni Rafael. Nagmungkahi si Lucero ng isang medical mission sa mga Iskuwater, isang PR stunt para ipakita ang kabutihang loob ng ospital at ni Dr. Marites Cruz. Makalipas ang 2 araw, ang mga naglalakihang van ng ospital ay pumasok sa madumi at masikip na eskinita kung saan nakatira si Isabela. Ang mga tao ay nagkakagulo sa pag-asang makakuha ng libreng gamot at pagkain. Nakatayo si Marites sa isang entablado. Nakasuot ng sunglasses at tila isang reyna na namamahagi ng mumurahing delata. Sa ibaba, si Isabela ay nakapila. Hawak ang kamay ni Nilo. Umaasang makakakuha ng kahit man lang paracetamol para sa bata. Habang nag-aabot ng supot si Marites, dahan-dahan niyang inalis ang kanyang sunglasses dahil sa init. Sa sandaling iyon, nagtama ang paningin nila ng babaeng nasa harap niya. Ang ngiti sa mga labi ni Marites ay biglang naging isang mapait na ngisi ng pang-uuyam. Samantala, si Isabela ay nanatiling nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Tila binabasa ang bawat itim na bahagi ng kaluluwa ng kanyang pamangkin. Oh, ikaw pala yan. Tita, bulong ni Marites. Sapat lang para silang dalawa ang makarinig. Gusto mo ba ng dagdag na sardinas? Mukhang kailangan mo. Ang dumi mo na. Tita, amoy basura ka na. Gaya ng buhay mo. Ang boses ni Marites ay kasing talim ng isang mabalasik na kidlat sa gitna ng tirik na araw. Habang ang ibang mga tao sa pila ay abala sa pagpapasalamat sa mabuting doktor. Si Isabela ay nanatiling nakatayo sa harap ng entablado. Mahigpit ang hawak sa maliit na kamay ni Nilo. Ang init ng semento ay tumatagos sa kanyang mga paang walang sapin. Ngunit mas masakit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang pamangkin. Tiningnan ni Marites ang supot ng delata at bigas na hawak ni Isabela na tila diring-diri siya rito. Isang maling galaw mo lang. Tita, isang bulong mo lang sa mga Vergara. At sisiguraduhin kong hindi lang sardinas ang mawawala sa inyo. Ipapadala ko ang batang yan sa isang institusyong hindi mo na kailanman mapupuntahan. At ikaw, ibabalik kita sa kulungan sa Africa na pinanggalingan mo. Hindi kumibo si Isabela. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng tuyong buhangin. Naramdaman niya ang panginginig ng kamay ni Nilo. Ang batang walang malay na tanging naguugnay sa kanya sa mundong ito. Sa bawat pag-insulto ni Marites, tila may bahagi ng kanyang dangal ang unti-unting nadudurog. Nagiging pino at tinatangay ng hangin. Ngunit pinigil niya ang kanyang sarili. Ang isang ina ay handang lumunok ng bubog para lamang sa kaligtasan ng kanyang anak. Nang gabing iyon, matapos ang nakakapagod na medical mission, hindi pa rin natapos ang kalupitan ni Marites. Pinasok niya ang maliit na barong-barong ni Isabela kasama ang 2 lalaking mukhang gwardya. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Marites ay pilit na nakikipaglaban sa amoy ng imbornal at luma ng lugar. Nasaan ang mga dokumento mo? Tita, ang mga lumang litrato, tanong ni Marites habang sinisipa ang mga plastik na bote na kinakalakal ni Isabela. Nakita ni Marites ang isang maliit na kahon sa ilalim ng higaan ni Nilo. Mabilis niya itong kinuha. Sa loob ay may isang punit-punit na litrato si Isabela. Suot ang kanyang puting coat. Nakatayo sa harap ng isang ospital sa ibang bansa. Puno ng dangal at pangarap. Ito ba ang iniingatan mo? Ang ebidensya na minsan kang naging tao, isang mapang-uyam na tawa ang kumawala kay Marites. Sa harap ng nanlalaking mga mata ni Isabela, dahan-dahang pinunit ni Marites ang litrato sa maliliit na piraso. Wala na ito. Tita, patay na ang doktor.
Sabela Underwood na nakilala nila. Ang narito na lang ay isang pulubing baliw. Nanatiling nakayuko si Sabela. Ang kanyang mga luha ay tahimik na pumatak sa basang lupa ng kanyang sahig. Walang sigaw. Walang hagulgol. Ang pinakamasakit na uri ng pagdurusa ay ang katahimikan ng isang pusong wala ng lakas lumaban sa kabilang bahagi ng lungsod. Sa loob ng kanyang opisina, si Rafael Vergara ay hindi mapakali. Nakabukas ang kanyang laptop. Ipinapakita ang mga billing statement ng ospital ni Dr. Lucero. Bilang isang matalinong negosyante, napansin niya ang mga butas sa bawat transaksyon. May mga kagamitang siningil sa kanya na hindi naman kailangan sa isang normal na panganganak. May mga gamot na nakalista na hindi naman itinuro sa medical chart ni Claudia. Ang kanyang hinala ay hindi na lamang tungkol sa kung sino ang nag-oopera sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa moralidad ng institusyong pinagkakatiwalaan ng pamilya Vergara. Lucero. Anong itinatago mo sa akin, bulong ni Rafael sa dilim ng kanyang silid? Ang kanyang mukha ay tila nakaukit sa bato. Puno ng determinasyong malaman ang katotohanan. Kinabukasan, naiwan si Sabela sa loob ng kanyang barong-barong matapos ang pagbisita ni Marites. Dahan-dahan niyang pinulot ang mga piraso ng kanyang litrato. Ginamit niya ang mga tira-tirang kanin bilang pandikit. Pilit na binubuo muli ang kanyang nakaraan. Bawat piraso ay tila isang bahagi ng kanyang kaluluwa na sinusubukan niyang isalba mula sa pagkakaagnas. Ngunit ang katahimikan ay muling bumasag sa pamamagitan ng isang nakakatakot na tunog. Isang malalim at tuyot na ubo ang nanggaling kay Nilo. Mama Sabela. Tawag ng bata. Ang boses ay halos hindi marinig. Mabilis na lumapit si Sabela. Nang buhatin niya ang bata, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. May mga patak ng sariwang dugo sa palad ni Nilo at sa kanyang damit. Ang lagnat nito ay tila isang apoy na lalamon sa payat na katawan ng bata. Nanginig ang buong pagkatao ni Sabela. Alam niya ang ibig sabihin ng dugong iyon. Ang mga herbal na gamot at pag-aalaga niya ay hindi na sapat. Kailangan ni Nilo ng tunay na ospital, ng tunay na gamot. At ng perang wala siya. Tiningnan ni Sabela ang direksyon ng ospital ni Dr. Lucero ang gusaling nagtaboy sa kanya. Ang lugar kung saan nakatira ang kanyang kaaway. Isang matinding labanan ang naganap sa loob ng kanyang isipan. Ang kanyang takot sa banta ni Marites ay nakikipagbuno sa kanyang pag-ibig para kay Nilo. Hanggang kailan mo tatalikuran ang iyong sumpa bilang doktor? Kung ang buhay ng kaisa-isang dahilan ng iyong paghinga ay unti-unti nang nauubos sa iyong mga bisig. Kinuha ni Sabela ang bata at ibinalot sa kanyang manipis na kumot. Sa gitna ng dilim at kawalan ng pag-asa, tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng luha, ay nagkaroon ng isang bagong uri ng apoy. Hindi siya susuko. Kung kailangang bumalik siya sa impyernong nagtaboy sa kanya para lang iligtas ang kanyang anak, gagawin niya. Pakiusap. Kahit itong gamot lang para sa bata. Ako na ang bahala sa sarili ko. Basta iligtas niyo lang siya. Ang tinig ni Sabela ay halos lamunin ng ingay ng mga sasakyang nagdadaan sa harap ng malaking gate ng St. Jude Medical Center. Nakaluhod siya sa labas ng bakod. Yakap-yakap ang nanghihinang si Nilo na nakabalot sa isang basang kumot. Ang dumi sa kanyang mukha ay nahaluan ng mga luhang hindi na niya mapigilan. Ang bawat pag-ubo ng bata ay tila isang saksak sa kanyang dibdib. Isang paalala na ang kanyang karunungan bilang doktor ay walang silbi kung wala siyang kakayahang bumili kahit isang bote ng antibiotic. Umalis ka na rito. Manang kanina ka pa rito. Nakakaabala ka sa mga pasyenteng rarangko. Bulyaw ng gwardya habang iwinawagayway ang kanyang batuta. Hindi kami nagbibigay ng libreng gamot dito. Pumunta ka sa health center sa kabilang kanto. Sarado na po ang center. Pakiusap. Mamamatay ang bata. Kailangan niya ng IV fluids at ceftriaxone. Alam ko ang sakit niya. Pilit na paliwanag ni Sabela. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Tumawa ng mapakla ang gwardya. IV fluids, ceftriaxone. Saan mo naman nakuha ang mga salitang iyan?
Sa basurahan. Huwag kang magpanggap na doktor. Lola, umalis ka na bago ko patawagin ang mga pulis. Tumingala si Isabela sa naglalakihang letra ng pangalan ng ospital. Sa gilid nito ay ang malaking tarpaulin kung saan nakangiti si Marites. Tila tinutokso ang kanyang pagdurusa. Ang katarungan ay isang malupit na biro, ang magnanakaw ay nasa loob at pinaglilingkuran, habang ang tunay na may-ari ng karunungan ay nasa labas at itinuturing na basura sa loob ng isang pribadong silid sa itaas. Hindi rin payapa ang kalooban ni Claudia. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama habang kausap ang isang lalaking nakasibilyan na ipinakilala sa kanya ni Trina. Siya ang pribadong investigador na kinuha nila. Ma'am Claudia. Tama ang hinala niyo. Bulong ng investigador habang iniaabot ang isang manipis na folder. Noong gabi ng bagyo, may 3 janitor at 2 junior nurse na bigla ang tinanggal sa trabaho. Ang dahilan, sinasabi ni Doktor, Lucero na lumabag daw sila sa protocol. Pero ang totoo, sila ang mga staff na naka-duty sa operating wing noong oras na iyon. Nanginig ang mga kamay ni Claudia habang binabasa ang mga pangalan. Nasaan sila ngayon? Nagtatago po sila. Natatakot dahil binayaran sila para manahimik. Pero ang isa sa kanila ay nagsabing may nakita siyang babaeng pumasok sa OR, isang babaeng hindi taga-ospital. Madunggis. At nakayapak. Siya raw ang humawak ng scalpel nang mawalan ng malay ang lahat sa takot. Napahawak si Claudia sa kanyang dibdib. Ang bawat piraso ng ebidensya ay tila isang malaking sampal sa kasinungalingan ng kanyang biyenan at ni Doktor. Marit, hanapin niyo sila. Pakiusap. Kailangan ko silang makausap. Eksakto namang pumasok si Rafael. Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon. Sa likod niya ay si Doña Carmen na tila may pinapagalitan. Rafael, hindi mo kailangang pakialaman ang management ng Ospital Singhal ni Doña Carmen. Doctor, Lucero has been our partner for years. Ang pagtatanong mo sa kanilang financial records ay isang insulto sa pagkakaibigan ng ating mga pamilya. Hinarap ni Rafael ang kanyang ina. Ang kanyang boses ay tila yelong nagmula sa pinakamalamig na karagatan. Friendship is one thing, Ma. But corruption is another. May mga ghost patients sa records ng ospital na ito. At ang pinaka nakapagtataka, bakit nawala ang CCTV footage noong gabi ng panganganak ni Claudia? Do you really expect me to believe it was just a technical glitch? Wala kang ebidensya. Rafael, sigaw ni Carmen. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Huwag mong sirain ang reputasyon ni Doktor. Marit, she is the star of this hospital now. Reputasyon o kasinungalingan, balik na tanong ni Rafael na nagpatahimik sa matanda. Dahil sa bigat ng hangin sa loob, nagpasya si Rafael na iuwi na si Claudia. Mag-ayos ka na. Claudia, aalis na tayo rito. Mas mabuting sa mansyon ka na magpahinga. Habang inilalabas si Claudia sa wheelchair patungo sa naghihintay na mamahaling SUV. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa labas ng bintana. Ang kanyang puso ay punong-puno ng kaba at pag-asa na makita ang babaeng laging laman ng kanyang panaginip. Ang sasakyan ay dahan-dahang lumabas ng gate ng ospital. Sa labas, ang ulan ay nagsisimulang pumatak muli. Nakita ni Claudia ang isang figura ng babaeng naglalakad palayo. Nakayuko. At pasan-pasan ang isang bata. Ang babae ay tila pasan ang buong bigat ng langit sa kanyang mga balikat. Tigil. Itigil niyo ang sasakyan, sigaw ni Claudia. Ngunit dahil sa ingay ng ulan at sa mabilis na pag-arangkada ng driver para umiwas sa traffic, hindi siya agad narinig. Tumingin si Claudia sa side mirror ng sasakyan. Sa isang maliit at malabong refleksyon, nagtama ang kanyang paningin sa mga mata ni Isabela na lumingon sandali. Isang segundo lamang iyon, isang segundo ng pagkilala, ng sakit, at ng isang tahimik na tawag ng tulong na nagmula sa kaluluwa ng isang ina patungo sa isa pang ina. Ngunit ang SUV ay mabilis na lumayo. Iniwan ang anino ni Isabela na unti-unting nilalamon ng dilim at ng buhos ng ulan. Napahagulhol si Claudia sa loob ng sasakyan, habang si Rafael ay naguguluhang nakatingin sa kanya.
Sila yon. Rafael. Sila yon. Bulong ni Claudia habang nakatingin sa side mirror na wala na ngayong nakikita kundi ang basang kalsada. Hindi lang ito basta ubo. Nilo. Ito ay ang bawat piraso ng buhay natin na unti-unting ninanakaw ng mga taong walang kaluluwa. Ang bulong na iyon ni Isabela ay halos hindi marinig sa gitna ng hagupit ng hangin habang pabalik siya sa kanilang barong-barong. Ang kanyang mga paa ay sugatan na mula sa matatalas na bato at bubog sa kalsada. Ngunit ang hapdi nito ay wala sa kalingkingan ng kirot na nararamdaman niya habang nararamdaman ang papahina ng papahinang tibok ng puso ni Nilo sa kanyang likuran. Sa bawat hakbang niya sa maputik na eskinita, tila nilalamon siya ng kawalang pag-asa. Hanggang sa marinig niya ang isang pamilyar at nakapangingilabot na sigaw mula sa dulo ng kalsada. Tulong, ang asawa ko, tulungan niyo kami. Nakita ni Isabela ang kanyang kapitbahay na si Elena. Isang batang ina na kagaya ni Claudia ay nagdadalang tao rin. Ngunit sa halip na malambot na kama ay sa basang semento ito nakahiga. Dinudugo si Elena. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel habang ang asawa nitong si Mang Pedring ay umiiyak at humihingi ng saklolo. Dinala namin siya sa ospital kanina. Sa Strati, Jude. Pero itinaboy kami hagulhol ni Mang Pedring nang makita si Isabela. Sabi ni Dr. Marit, wala raw kaming pang-deposito kaya hindi kami pwedeng tanggapin Isabela. Pakiusap, ikaw lang ang pag-asa namin. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo para kay Isabela. Ang larawan ni Claudia sa operating room at ang larawan ni Elena sa putikan ay nagsama sa kanyang isipan. Isang matinding galit na mas mainit pa sa apoy ng impyerno. Ang nagsimulang mag-alab sa kanyang mga ugat. Ibinaba niya si Nilo sa tabi at, sa kabila ng kanyang panghihina, ay lumapit siya kay Elena. Elena, tumingin ka sa akin. Huwag kang pipikit. Utos ni Isabela. Ang kanyang boses ay nagbago, wala na ang tono ng isang pulubi. Naroon na ang autoridad ng isang punong doktor. Sinubukan ni Isabela ang lahat. Ginamit niya ang kanyang mga daliri upang hanapin ang posisyon ng bata. Sinubukan niyang pigilan ang pagdurugo gamit ang mga lumang tela. Ngunit ang bawat segundo ay tila isang mabilis na pag-agos ng buhangin sa oras. Ang kawalan ng gamot at ang kawalan ng malinis na kagamitan. At ang pagod ng kanyang katawan ay naging mga pader na hindi niya matitibag. Sa gitna ng malakas na ulan, naramdaman ni Isabela ang huling paghinga ni Elena. Ang katawan ng ina ay nanigas. At ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay hindi na rin nagawang makita ang liwanag ng mundo. Namatay silang dalawa sa gitna ng kalsada. Ilang metro lamang ang layo mula sa ospital na may mga kagamitang sana ay nagligtas sa kanila. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa eskinita. Maliban sa iyak ni Mang Pedring at ang hagupit ng ulan, dahan-dahang tumayo si Isabela. Ang kanyang mga kamay ay puno ng dugo, dugong hindi sana dumanak kung hindi dahil sa kasakiman ng iilang tao. Tumingin siya sa dulo ng eskinita kung saan nakaparada ang isang marangyang van ng ospital na nagliligpit na ng kanilang mga kagamitan mula sa natapos na medical mission. Nakita niya si Marites na masayang nakikipagtawanan sa kanyang mga staff habang sumasakay sa loob. Walang pakialam. Walang pagsisisi. Tama na. Bulong ni Isabela sa sarili. Ang kanyang pananahimik para protektahan si Nilo ay hindi naging proteksyon, kundi naging konsinte sa mas malaking krimen. Napagtanto niya na sa bawat araw na pinipili niyang magtago, may isang Elena na namamatay. May isang pamilyang nawawasak. At may isang Marites na yumayaman sa gitna ng mga bangkay. Ang katarungan ay hindi kusang dumarating. Kailangan itong kunin mula sa mga kamay ng mga magnanakaw. Lumapit si Isabela sa tambak ng basurang itinapon ng mga staff ng ospital bago sila umalis. Doon, nakita niya ang isang duguang medical chart na hindi sinasadyang nahulog, isang dokumentong naglalaman ng mga maling diagnosis na ginawa ni Marites para pagtakpan ang kanyang kapabayaan sa nakaraang misyon. Kinuha ito ni Isabela. Ang bawat pahina ay basa ng ulan. Ngunit ang mga ebidensya ay malinaw pa rin sa kanyang mga mata.
Tiningnan niya ang gusali ng State Jude Medical Center na nagliliwanag sa kalayuan. Ang takot na kanina ay nagpapakaba sa kanya ay napalitan na ng isang malamig at matalas na paninindigan. Hinalikan niya ang mga mata ni Elena upang ipikit ang mga ito sa huling pagkakataon. Isang pangako ang nabuo sa kanyang puso, isang pangakong babayaran ng bawat patak ng luha at dugo ang lahat ng nawala. Mama Sabela. Tawag ni Nilo, na nagising mula sa kanyang panginginig. Lumapit si Sabela sa bata at binuhat ito. Ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng awa. Magpakatatag ka. Nilo, mula sa gabing ito, hindi na tayo magtatago. Ibabalik natin ang lahat ng ninakaw nila sa atin. Bitbit ang duguang chart at ang nanghihinang bata. Naglakad si Sabela patungo sa direksyon na hinding-hindi niya naisip na babalikan niya ang opisina ng kaisa-isang tao na may kapangyarihang gibain ang imperyo ni Lucero. Mula sa matinding pait at sakit patungo sa isang nag-aapoy na determinasyon. Ang bawat tagapakinig ay mararamdaman ang bigat ng kawalan ng katarungan na nauwi sa isang matapang na desisyon. Ang tahimik na pagpikit ni Sabela sa mga mata ng namatay na si Elena sa gitna ng ulan. Isang huling paggalang mula sa isang doktor sa kanyang pasyenteng hindi niya nailigtas dahil sa kahirapan. Sino ang taong pupuntahan ni Sabela? At paano niya gagamitin ang duguang chart para simulan ang kanyang paghihiganti? Nakatayo si Sabela sa harap ng isang naglalakihang opisina sa Makati. Ang kanyang duguang kamay ay mariing nakahawak sa pinto. Habang sa loob ay maririnig ang boses ng isang tanyag na abogado na kilalang kalaban ng mga kurakot. Ang medical chart na hawak ni Sabela, hindi kailangan ng titulong nakasabit sa pader para makakita ng isang taong unti-unting pinapatay ng sarili niyang katawan. Ati, Joaquin, ang panginginig ng iyong kanang kamay at ang paninilaw ng iyong mga mata ay hindi dahil sa pagod, ito ay dahil sa iyong atay. Ang tinig ni Sabela ay malamig at puno ng katiyakan. Sapat para patigilin ang mga lalaking gwardya na kanina pa pilit na humihila sa kanya palabas ng opisina. Nakatayo siya sa gitna ng marangyang silid ni Atur. Joaquin Reyes. Basang-basa ang suot na basahan. At pasan ang isang batang halos hindi na humihinga. Ang dumi sa kanyang mga paa ay bumabakas sa mamahaling carpet. Ngunit ang kanyang tindig ay tila isang reyna na hindi matitinag ng anumang bagyo. Napatitig si Atori. Joaquin sa matandang babaeng nasa harap niya. Binitawan niya ang kanyang ballpen at dahan-dahang itinuwid ang kanyang upo. Sa loob ng maraming taon bilang isang tanyag na abogado na lumalaban sa mga korporasyon. Ngayon lamang siya nakatagpo ng isang taong may lakas ng loob na diktahan siya tungkol sa sarili niyang kalusugan. Sino ka, tanong ni Joaquin? Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit may halong kuryosidad. Paano mo nalaman ang tungkol sa kondisyon ko na kahit ang sarili kong asawa ay hindi alam? Ang pangalan ko ay hindi mahalaga sa ngayon. Sagot ni Sabela habang dahan-dahang inilalapag ang duguang medical chart sa mesa ng abogado. Ang mahalaga ay ang nilalaman ng papel na iyan. Iyan ang ebidensya ng kapabayaan ng St. Jude Medical Center sa ilalim ni Dr. Lucero. Isang ina at isang sanggol ang namatay sa putikan kanina dahil sa kasakiman ng mga taong pinoprotektahan mo o kinatatakutan ng lahat. Dahan-dahang binuksan ni Joaquin ang folder. Ang amoy ng dugo at ulan ay humalo sa bango ng lumang libro sa loob ng silid. Habang binabasa niya ang mga nakasulat na diagnosis na itinama ng sulat kamay ni Sabela, unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata. Bilang isang eksperto sa mga medical malpractice cases, alam niyang ang mga detalyeng narito ay hindi magmumula sa isang ordinaryong tao. Ang mga terminong ito, ang paraan ng pag-oobserba. Hindi ka lang basta pulubi. Bulong ni Joaquin. Tiningnan niya si Sabela ng mas malalim. Naghahanap ako ng butas sa imperyo ni Lucero sa loob ng 5 taon. Ngunit lagi silang nakakalusot dahil wala kaming insider na sapat ang talino para basagin ang kanilang mga medical records. Narito ako ngayon. Simpleng sagot ni Sabela. Ngunit bago tayo mag-usap tungkol sa katarungan, kailangan kong iligtas ang kaisa-isang buhay na natitira sa akin. Tumango si Joaquin. Alam niyang ito ang pagkakataong matagal na niyang hinihintay.
Dadalhin natin ang bata sa isang pribadong klinika na hindi konektado kay Lucero. At habang nagpapagaling siya, sisimulan nating hukayin ang libingan ng mga kasinungalingan ni Marites Cruz. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang penthouse na puno ng kislap ng mga kristal at tunog ng nag-uumpugang baso ng mamahaling alak. Isang selebrasyon ang nagaganap. Nakasuot si Marites ng isang kumikinang na gown, habang si Doña Carmen ay nakangiti sa kanyang tabi. Cheers para sa ating bagong bida, pagbati ni Doña Carmen habang itataas ang kanyang baso. Dahil sa tagumpay mo sa operasyon ni Claudia, tinanggap ng International Medical Journal ang iyong research paper. Magiging mukha ka na ng medisina sa buong bansa. Marit, salamat po. Doña Carmen, sagot ni Marites. Ang boses ay puno ng kaplastikan. Lahat po ng ito ay para sa reputasyon ng ating pamilya at ng ospital. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, may isang takot na hindi maalis sa isipan ni Marites. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang duguang mukha ni Isabela sa operating room. Ang teknik na isinulat niya sa kanyang research paper ay ang mismong teknik na ninakaw niya sa kanyang tiyahin. Alam niyang hanggat buhay si Isabela, ang kanyang tagumpay ay tila isang palasyong gawa sa buhangin. Bumalik ang eksena sa opisina ni Atoy. Joaquin, gabi na ngunit maliwanag pa rin ang mga ilaw. Habang si Nilo ay ligtas ng nakapahinga sa kabilang kwarto sa ilalim ng pag-aalaga ng isang pinagkakatiwalaang nurse. Si Joaquin ay abala sa kanyang computer. Sinubukan kong i-search ang background mo sa International Medical Board. Sabi ni Joaquin habang hinihintay ang pag-load ng isang pahina. Isabela Underwood. Ang pangalang binigay mo sa akin bago ka mawalan ng malay kanina sa pagod. Sabi rito, ikaw ay Chief of Obstetrics sa isang malaking charity hospital sa Africa. Ngunit may record ka ng malpractice at bigla kang nawala. Hindi kumibo si Isabela. Hinahaplos niya ang kanyang stethoscope na ipinahiram ni Joaquin isang kagamitang tila naging banyaga na sa kanyang mga kamay. Biglang tumunog ang isang notification mula sa email ni Joaquin. Isang tugon mula sa kanyang contact sa Africa. Habang binabasa ni Joaquin ang mensahe, unti-unting nanginig ang kanyang mga kamay. Diyos ko! Bulong ni Joaquin. Ang ebidensya laban sa iyo sa Africa ay ipinadala mula sa isang IP address dito sa Manila. 10 taon at ang nagpadala nito ay isang nagngangalang Marites Cruz. Naramdaman ni Isabela ang isang matinding kurot sa kanyang puso. Kahit alam na niya ang katotohanan. Ang marinig itong kumpirmado mula sa iba ay tila muling pagbabalik ng lahat ng sakit. Ngunit hindi siya umiyak. Sa halip, kinuha niya ang stethoscope at isinuot ito sa kanyang leeg. Tapos na ang panahon ng pagtatago. Ati, Joaquin, sabi ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Ang bawat buhay na kinuha nila. Ang bawat dangal na ninakaw nila. Sisiguraduhin nating mababayaran ng buo. Napatayo si Joaquin at iniabot ang kanyang kamay kay Isabela. Isang malaking karangalan na makatrabaho ang isang henyo na gaya mo. Dr. Underwood, sisimulan na natin ang paglipol sa mga anino. Isang matinding pag-asa ang sumisibol mula sa abo ng pait. Mararamdaman ng tagapakinig ang kilabot sa pagpasok ni Isabela sa kanyang bagong tungkulin bilang mastermind ng sarili niyang pagbabalik. Ang sandaling isinuot muli ni Isabela ang stethoscope sa kanyang leeg, isang simpleng kilos na nagpapahiwatig ng muling pagsilang ng kanyang pagkakakilanlan bilang isang doktor. Paano makukuha ni Joaquin ang iba pang mga ebidensya kung ang lahat ng records sa ospital ay kontrolado ni Dr. Lucero? Habang nag-uusap ang dalawa, isang mensahe ang dumating sa telepono ni Joaquin mula sa isang hindi kilalang numero. Ang laman nito ay isang video clip ang nawawalang footage ng CCTV noong gabi ng operasyon ni Claudia. Sino ang nagpadala nito? Ang video file sa cellphone ni Joaquin. Kayo po. Kayo ang tunay na nagligtas sa mga anak ko. Hindi ba? Ang tinig ni Claudia ay nanginginig. Halos malunod sa ingay ng mga batang naglalaro sa masikip na eskinita ng Escowater. Nakatayo siya sa gitna ng putikan.
Ang kanyang mamahaling seda na damit ay nabahiran na ng dumi. Ngunit tila wala siyang pakialam. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa babaeng nasa harap niya, si Isabela. Nakasalukuyang naglilinis ng sugat ng isang batang nadapa. Dahan-dahang tumingala si Isabela. Sa ilalim ng suot niyang lumang panyo sa ulo. Ang kanyang mga mata ay tila mga lawa ng karunungan at pait. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, maingat niyang itinali ang benda sa binti ng bata bago ito pinapaalis ng may banayad na tapik sa balikat. Maling lugar ang napuntahan mo. Ginang Vergara. Malamig na simula ni Isabela habang tumatayo. Ang mga taong katulad mo ay hindi nararapat na humahakbang sa lupang ito. Baka madumihan ang iyong mga sapatos. Hindi po ako napunta rito ng mali. Giit ni Claudia. Ang kanyang mga luha ay nagsisimulang pumatak. Hinanap ko kayo. Sa bawat gabi na tinitingnan ko ang aking mga anak. Ang inyong mga mata ang nakikita ko. Ang inyong boses ang naririnig ko noong akala ko ay katapusan ko na. Kayo ang humawak sa akin. Naramdaman ko ang init ng inyong mga kamay. Dahan-dahang inabot ni Claudia ang kanyang bulsa at inilabas ang maliit at lumang butones na gawa sa plastik. Nahanap ko po ito sa ilalim ng aking unan sa ospital. Alam kong sa inyo ito. Napatingin si Isabela sa butones. Isang pait na alaala ang gumuhit sa kanyang mukha. Iyon ang butones na napigtas sa kanyang duster nang kinaladkad siya ni Marites palabas ng operating room. Ang maliit na piraso ng plastik na iyon ang naging tanging saksi sa kanyang kabayanihan at sa kanyang kahihiyan. Bakit kayo nagtatago? Tanong ni Claudia. Lumapit siya at hinawakan ang magaspang na kamay ni Isabela. Bakit niyo hinayaang nakawin ni Doktor? Marites ang lahat ng papuri, Rafael. Ang asawa ko. Gusto niyang malaman ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay may katumbas na buhay. Claudia. Sagot ni Isabela. Ang kanyang boses ay puno ng pagod. Binantaan nila ang batang itinuturing kong anak. Ang kapangyarihan ni na Doktor. Lucero at Marites ay tila isang malaking pader na lalamon sa amin kung susubukan naming magsalita. Mas pinili ko ang manahimik kaysa makitang mamatay si Nilo sa kamay nila. Pero hindi na kayo nag-iisa ngayon. Mariing sabi ni Claudia. Narito ako. Narito kami ni Rafael. Hindi ko hahayaang manatili kayo sa dilim habang ang mga magnanakaw ay nagpapakasasa sa inyong karangalan. Sa sandaling iyon, tila may nabuong isang hindi nakikitang tulay sa pagitan ng dalawang babae. Ang isang ina na nagligtas ng buhay. At ang isang ina na ang buhay ay iniligtas. Sa gitna ng mabahong amoy ng imburnal at ingay ng kahirapan, ang pag-asa ay muling sumibol na tila isang bulaklak sa gitna ng aspalto. Ngunit ang kanilang pagtatagpo ay hindi kasing lihim ng kanilang iniisip, sa di kalayuan. Sa loob ng isang itim na sasakyan na may madilim na bintana. Isang tauhan ni Doña Carmen ang tahimik na nakamasid. Hawak nito ang isang kamera. At ang bawat paghawak ni Claudia sa kamay ng pulubing si Isabela ay nakukunan ng litrato. May ebidensya na tayo. Bulong ng lalaki sa kanyang cellphone. Ang manugang niyo po ay kasama ang babaeng itinaboy sa ospital. Mukhang balak nilang magsanib puwersa. Sa kabilang linya, ang boses ni Doña Carmen ay puno ng puot. Siguraduhin mong hindi sila makakaalis nang hindi nalalaman ang susunod nilang hakbang. Kung kailangang dumanak ang dugo para manahimik ang pulubing iyan. Gawin mo. Hindi ko hahayaang sirain ng isang basurera ang pangalan ng mga Vergara. Bumalik ang eksena kina Isabela at Claudia. Dahan-dahang niyakap ni Claudia si Isabela. Isang yakap ng pasasalamat na matagal nang naghihintay na maibigay. Naramdaman ni Isabela ang tibok ng puso ng babaeng iniligtas niya. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang muli na siya ay isang ganap na doktor. Sama na po kayo sa akin. Pakiusap ni Claudia. Dadalhin ko kayo sa isang ligtas na lugar. Umiling si Isabela. Hindi pa panahon. Claudia. May mga bagay pang kailangang ayusin si Atori. Joaquin. Ngunit pangako. Sa susunod na magkita tayo. Hindi na ako ang babaeng nakayapak sa putik.
Nang umalis ang sasakyan ni Claudia, nanatili si Isabela sa gitna ng eskinita. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na nagligtas ng kambal. Ang mga kamay na ngayon ay may hawak ng sandata ng katotohanan. Isang napaka-emosyonal na pagtatagpo na nagbibigay ng pakiramdam ng katarungan at catharsis sa tagapakinig. Ang ugnayan ng dalawang ina ay sapat na upang mapaluha ang sinumang nakikinig. Ang paglalapat ng butones sa butas ng damit ni Isabela, isang simbolikong pagbuo sa nawasak na pagkatao ng bida. Ano ang susunod na gagawin ni Doña Carmen sa mga litratong nakuha ng kanyang tauhan? Paano gagamitin ang impormasyong ito laban kay Claudia? Habang naglalakad si Isabela, pabalik sa kanyang barong-barong, naramdaman niya ang isang malamig na presensya sa kanyang likuran. Isang anino ang sumusunod sa kanya. At bago pa siya makalingon, isang malakas na tunog ng pag-arangkada ng motor ang narinig sa dilim. Ang titig ng espiya sa dilim. Tingnan mo ang asawa mo. Rafael, ang isang Vergara, ay hindi dapat nakikipagyakap sa isang pulubing basurera sa gitna ng putikan. Ang boses ni Doña Carmen ay puno ng poot habang marahas niyang inilalapag ang mga litrato sa ibabaw ng lamesang nara sa loob ng study room ni Rafael. Ang tunay na ingay ng mga papel na tumama sa kahoy ay tila isang hatol ng kahihiyan. Nakita ni Rafael sa mga litrato ang kanyang asawa si Claudia, na umiiyak at mahigpit na nakayakap sa isang madungis na matandang babae sa gitna ng isang madilim na eskinita. Stop it! Mahinang sabi ni Rafael. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mga imahe. Ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Stop it, Rafael. Dinudungisan niya ang pangalan natin. Baka kung anong sakit ang makuha niya sa babaeng iyan, o baka naman ginagamit lang siya ng pulubing iyan para perahan tayo. Ang bawat salita ni Carmen ay tila lason na pilit na ipinapasok sa isipan ng kanyang anak. Eksakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Claudia. Hindi siya bakas ng takot. Sa halip, ang kanyang mukha ay puno ng isang uri ng kapayapaan na matagal nang hindi nakikita ni Rafael. Hindi siya pulube. Panimula ni Claudia. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may talim. Siya ang dahilan kung bakit may mga apo kayo ngayon. Siya ang babaeng pumasok sa operating room noong gabi ng bagyo. Natawa ng mapakla si Doña Carmen. Nakakatawa ka, Claudia. Mas naniniwala ka sa isang basurera kaysa kay doktor. Marit at doktor. Lucero, you are losing your mind. Hinarap ni Claudia si Rafael. Rafael, mahal kita. At dahil mahal kita, ayaw kong mabuhay tayo sa isang malaking kasinungalingan. Sumama ka sa akin. Ngayon din, sa kabila ng mga pagsigaw at pagpigil ni Doña Carmen, naglakad palabas ang mag-asawa. Dinala ni Claudia si Rafael sa isang maliit ngunit malinis na apartment na pagmamay-ari ni Ati Joaquin. Doon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng sala, nakatayo si Isabela. Hindi na siya ang madungis na babaeng nakita sa litrato. Kahit luma ang kanyang suot, ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang mga kamay ay malinis. At ang kanyang mga mata ay puno ng katalinuhan. Dr. Underwood. Pagpapakilala ni Claudia. Napatitig si Rafael kay Isabela. Sa loob ng maraming taon sa mundo ng negosyo, natutunan ni Rafael na kilalanin ang mga tao sa pamamagitan lamang ng kanilang presensya. At sa harap ni Isabela, naramdaman niya ang bigat ng isang katotohanang matagal nang itinago sa kanya. Nabalitaan ko ang tungkol sa iyong mga anak, Mr. Vergara. Simula ni Isabela. Ang kanyang boses ay malalim, panayat, at puno ng autoridad na tanging isang bihasang doktor lamang ang nagtataglay. Ang pagkakaligtas nila ay hindi isang milagro ng swerte. Iyon ay bunga ng maingat na operasyon sa gitna ng isang matinding komplikasyon. Sinimulang ipaliwanag ni Isabela ang bawat detalye ng operasyon, ang mga terminong medikal, ang mga desisyong ginawa niya sa loob ng bawat segundo, at ang mga pagkakamaling muntik ng magawa ni Marites dahil sa takot. Habang nagsasalita siya, untunting naramdaman ni Rafael ang isang matinding hiya. Ang taong itinaboy ng kanyang pamilya. Ang taong tinawag nilang basura.
ay ang mismong taong naging sandigan ng kanyang buhay sa oras ng panganib. Patawarin niyo kami. Bulong ni Rafael matapos ang mahabang katahimikan. Patawarin niyo ako dahil naging bulag ako sa sistema. Lumapit si Rafael kay Claudia at hinawakan ang kamay nito ng mahigpit. Tama ka. Mahal, hindi tayo pwedeng manatili sa ganito. Lumingon si Rafael kay Ati, Joaquin at kay Isabela. Ang kanyang mukha ay tila nakaukit sa bato. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang mapanganib na plano. Hindi sapat na malaman natin ang totoo. Kailangan nating ipakita sa buong mundo ang tunay na mukha ni Lucero at Marites. At gagawin natin iyon sa paraang hinding-hindi nila makakalimutan. Inilabas ni Rafael ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang sekretarya. I-book ang pinakamalaking ballroom sa Manila Hotel sa susunod na linggo. Magdadaos tayo ng isang ingranding binyag para sa kambal. Imbitahan ang lahat ng media, ang board of directors ng ospital, at siguraduhin mong naroon sina Dr. Lucero at Dr. Marites Cruz bilang special guests of honor. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rafael habang tinitingnan si Isabela. Doon natin sila tatapusin. Sa harap ng lahat ng taong niloko nila. Nang makaalis si Rafael at Claudia, naiwan si Isabela na nakatingin sa labas ng bintana. Ramdam niya ang bigat ng paparating na unos. Alam niyang sa sandaling magsimula ang binyag. Wala nang babalikan pa. Ngunit sa ilalim ng kanyang kaba, may isang uri ng ginhawa ang kaalaman na sa wakas, ang lihim ng gabi ng unos ay muli nang magliliwanag. Dahan-dahang hinaplos ni Isabela ang kanyang lumang stethoscope na nakalagay sa mesa. Naramdaman niya ang bawat gasgas nito. Mga gasgas na sumisimbolo sa kanyang bawat pagkatalo at paghihirap. Ngunit sa gabing ito, ang bawat gasgas ay naging tanda ng kanyang muling pagbabalik. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang mahinang paghinga ni Nilo sa kabilang kwarto at ang malayo ngunit matatag na tunog ng mga kampana ng simbahan. Tila nagbabadya ng isang bagong umaga na puno ng katarungan. Tapos na ang panahon ng pagtatago. Ang bilyonaryo at ang doktor ay nagkakaisa na. At ang mga anino ay wala nang mapagtataguan pa. Ang ganda ng tela. Diba? Lucero bagay na bagay sa isang iginagalang na bayani ng medisina. Hinihaplos ni Marites ang makinis na sutla ng kanyang mamahaling gown sa harap ng malaking salamin. Ang kislap ng mga kristal sa kanyang damit ay tila tumutokso sa kadiliman ng kanyang budhi. Sa tabi niya, si Dr. Lucero ay nakangisi habang humihigop ng alak. Kampante sa akalang ang lahat ng bakas ng kanilang kasalanan ay tuluyan ng nabaon sa limot. Siguraduhin mong perpekto ang speech mo bukas sa binyag. Marit. Bilin ni Lucero habang nakatingin sa labas ng bintana ng kanyang marangyang opisina. The Vergara family is putting us on a pedestal. Kapag nailunsad na ang bagong surgical wing na ipapangalan sa iyo, tayo na ang maghahari sa industriyang ito. Wala nang makakapigil sa atin. I know. Lucero, don't worry. Sanay na akong humarap sa mga tao. Sagot ni Marites na may halong yabang. Si Isabela, she's just a ghost now. Isang baliw na pulubi na walang maniniwala kahit sumigaw pa siya sa gitna ng kalsada. Ngunit habang nagdiriwang ang mga mapagpanggap, sa loob ng tahimik na opisina ni Atty. Joaquin, ang katarungan ay dahan-dahang hinahabi. Isang matandang nurse na nanginginig ang mga kamay. Ang nag-abot ng isang lumang logbook kay Joaquin. Ito po ang tunay na talaan noong gabing iyon. Bulong ng nurse. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi ko po kayang dalhin ang sikretong ito sa hukay. Nakita ko po ang lahat. Nakita ko kung paano itinaboy ni Dr. Marites ang babaeng nagligtas sa asawa ni Mr. Vergara. Maingat na binuksan ni Joaquin ang logbook. Ang bawat pahina ay tila isang matalim na sandata na unti-unting lulutas sa misteryo. Tiningnan niya si Isabela na nooy nakatayo sa tabi ni Claudia. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ng abogado. Hawak na nila ang huling piraso ng katotohanan. Handa na ang lahat. Dr. Underwood.
sabi ni Joaquin. Ang boses ay puno ng paninindigan. Lumapit si Claudia kay Isabela. May dala siyang isang malaking kahon. Isabela, para sa inyo ito. Gusto kong makita nila kung sino ang tunay na reyna ng gabing ito. Dahan-dahang binuksan ni Isabela ang kahon. Isang purong puting suit ang tumambad sa kanya. Ang tela ay kasing puti ng dangal na pilit nilang dinungisan. Nang isuot ni Isabela ang damit, tila nagliwanag ang kanyang buong pagkatao. Ang kanyang tindig ay muling naging matuwid. Ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng apoy na hindi kayang patayin ng anumang bagyo. You look beautiful. Isabela, bulong ni Claudia. Ang kanyang mga mata ay naluluha sa kagalakan. Tila bumalik ang dating doktor. Underwood na narinig ko sa mga kwento. Salamat, Claudia. Tugon ni Isabela habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin. Ngunit sa likod ng kanyang kagandahan, may isang matinding kaba ang bumabalot sa kanyang puso. Kailangan kong matingnan si Nilo bago tayo umalis. Hindi ako mapapakali hanggat hindi ko siya nakikitang ligtas. Nagpasya si Isabela na bumalik sandali sa tinutuluyang silid ni Nilo sa apartment ni Joaquin. Ngunit pagbukas niya ng pinto, isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang higaan ni Nilo ay maayos. Ngunit wala ang bata. Ang baso ng tubig na iniwan niya ay nakataob sa sahig. Ang likido ay unti-unting nanunuot sa kahoy na tila mga luhang walang tunog. Nilo, Nilo, nasaan ka? Anak, tawag ni Isabela. Ang kanyang boses ay nagsisimulang manginig sa takot. Hinalughog niya ang buong silid. Ang bawat sulok. Ngunit walang anino ng bata. Sa ibabaw ng maliit na mesa, nakita niya ang isang gusot na piraso ng papel. Nang buksan niya ito, ang kanyang buong mundo ay tila gumuho. Subukan mong pumunta sa binyag at mamatay ang batang ito. Ang mga salita sa papel ay tila mga lason na pumasok sa kanyang mga ugat. Napakapit si Isabela sa gilid ng mesa. Ang kanyang tuhod ay nanghina at ang kanyang paningin ay nagdilim. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang malupit na kamay. Ang puting suit na suot niya, na kanina ay simbolo ng kanyang muling pagsilang, ay tila naging isang mabigat na pasanin. Diyos ko! Huwag ang bata. Pakiusap. Huwag ang anak ko. Hagulhol ni Isabela sa loob ng tahimik na silid. Ang kanyang boses ay puno ng sukdulang desperasyon. Isang hiyaw ng isang inang handang ibigay ang lahat para sa kaligtasan ng kanyang mahal sa buhay. Sa labas, ang tunog ng mga kampana ng simbahan ay nagsisimula ng umalingaw-ngaw. Hudyat ng pagsisimula ng selebrasyon ng mga Vergara. Ngunit para kay Isabela, ang bawat tunog ng kampana ay tila isang babala ng kamatayan. Nakatayo siya sa pagitan ng dalawang landas, ang landas patungo sa katarungan na matagal na niyang pinapangarap. At ang landas patungo sa kaligtasan ng batang nagbigay sa kanya ng dahilan upang mabuhay muli. Ang bawat segundo ay tila isang patalim na humihiwa sa kanyang puso. Habang ang anino ng panganib ay unti-unting lumalapit sa kaisa-isang liwanag na natitira sa kanya, pumikit si Isabela ng mariin. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa dugo ang liham. Ang katahimikan ng silid ay naging saksi sa kanyang pira-pirasong kaluluwa. Habang ang buong lungsod ay naghahanda para sa isang gabing puno ng kislap at kasinungalingan. Joaquin, iurong na natin ang lahat. Hindi ko kayang mawala ang bata. Mas mahalaga ang buhay ni Nilo kaysa sa aking pangalan. Ang boses ni Isabela ay basag. Puno ng pira-pirasong pangarap na muling nadurog sa isang iglap. Nakaluhod siya sa sahig ng silid. Ang kanyang puting suit ay nayuyupi na sa bigat ng kanyang pagtangis. Sa kanyang isipan, hindi ang karangalan ang nakikita niya, kundi ang mukha ni Nilo na nanginginig sa takot sa kamay ng mga lalaking walang awa. Lumapit si Atiye, Joaquin, at hinawakan ang balikat ni Isabela. Dr. Underwood, makinig ka. Kanina pa namin sinusubaybayan ang paligid. Inasahan na namin na gagawa sila ng ganitong hakbang. May mga tao na si Rafael na sumusunod sa mga suspect. Ngunit ang buhay niya ang nakataya. Joaquin, sigaw ni Isabela.
Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Hindi niyo kilala si Lucero at Marites. Gagawin nila ang lahat para manatili sa itaas. Kahit pumatay ng bata. Bago pa makasagot ang abogado, tumunog ang telepono ni Joaquin. Isang boses mula sa kabilang linya ang nag-ulat ng kinaroroonan ng bata. Ang mga tauhan ni Rafael Vergara ay mabilis na kumilos. Tahimik at matalas ang bawat hakbang. Sa isang abandonadong bodega sa malapit sa daungan, ang amoy ng kalawang at luma ay sumasakal sa hangin. Nakatali si Nilo sa isang silya. Ang kanyang mga mata ay pilit na ipinipinid dahil sa takot. Isang lalaking may malaking katawan ang nakatayo sa harap niya. May hawak na isang papel. "Lagdaan mo ito." "Matanda," sabi ng lalaki nang dumating si Isabela, na pinayagang pumasok ng mag-isa bilang bahagi ng kanilang usapan. Inilapag ng lalaki ang isang dokumento sa harap ni Isabela, isang pag-amin na siya ay baliw, isang impostor. At ang lahat ng kanyang paratang ay kasinungalingan lamang. "Lagdaan mo ito at makakaalis kayo ng buhay." Nanginginig ang kamay ni Isabela habang hinahawakan ang panulat. Tumingin siya kay Nilo. Ang bata ay dahan-dahang imulat ang kanyang mga mata. Puno ng luha, ngunit may isang uri ng pagkilala. Sa sandaling iyon, ang sakripisyo ng isang ina ay mas matimbang kaysa sa anumang katarungan sa mundo. Handa na si Isabela na itapon ang kanyang huling pagkakataon para sa kaligtasan ng bata. Ngunit bago pa sumayad ang tinta sa papel, isang matinding tunog ng pagbasag ng mga bintana ang umalingaw-ngaw sa kabuuan ng bodega. Ang malalakas na ilaw mula sa mga sasakyan sa labas ay tumagos sa dilim. Binubulag ang mga tauhan ng kidnapper. Maririnig ang mabilis na pagpasok ng mga armadong gwardiya ni Rafael. Ang tunog ng mabibigat na bota sa semento ay tila isang hatol ng katarungan. Hindi na nagkaroon ng pagkakataong lumaban ang mga lalaki. Sa loob ng ilang segundo, ang bodega ay napuno ng katahimikan ng pagsuko. Mabilis na tumakbo si Isabela patungo kay Nilo. Sa kanyang pagmamadali, nasabitan ang kanyang puting suit ng isang kalawanging pako. Nagdulot ng isang mahabang punit at dumi. Ngunit wala siyang pakialam. "Nilo, Nilo." Anak hagulhol ni Isabela habang kinakalag ang mga tali ng bata. "Mama Isabela." "Natatakot po ako." Bulong ni Nilo habang isinusubsob ang kanyang mukha sa balikat ni Isabela. Niyakap ni Isabela ang bata ng napakahigpit. Ang kanyang mga luha ay bumabasa sa buhok ni Nilo. Ang dumi sa kanyang puting suit ay naging tanda ng kanyang tunay na tagumpay, hindi bilang isang doktor, kundi bilang isang inang handang sumagupa sa kamatayan para sa kanyang anak. Sa sandaling iyon, ang kanyang suit ay hindi na lamang basta damit. Ito ay naging baluti ng pagmamahal na puno ng mantsa ng pakikipaglaban. Pumasok si Rafael sa loob ng bodega. Ang kanyang mukha ay puno ng galit sa mga gumawa nito sa bata. Lumapit siya kay Isabela at Nilo. "Ligtas na kayo. Dadalhin na namin ang bata sa mansyon kung saan may mga gwardya at doktor na titingin sa kanya." Tumingin si Isabela kay Rafael. Ang kanyang kaba ay napalitan ng isang malamig at matalim na paninindigan. "Salamat, Rafael." Ngunit tapos na ang oras ng pagpaparaya. Tumingin si Isabela sa kanyang punit at maduming suit. Hindi niya ito inalis. Sa halip, inayos niya ang kanyang buhok at pinunasan ang kanyang mga luha. Ang mantsa sa kanyang damit ay hindi nakahihiyan. Ito ay magsisilbing ebidensya ng kalupitan ng mga taong haharapin niya. "Isabela, kailangan mo bang magpalit ng damit?" tanong ni Joaquin, nakakarating lang din. "Hindi." Mariing sagot ni Isabela. "Gusto kong makita nila ang dumi na idinulot nila sa buhay ko. Gusto kong makita ng lahat kung gaano kalalim ang kanilang kasamaan bago ko sila tuluyang pabagsakin." Sumakay si Isabela sa sasakyan ni Rafael. Ang bawat pag-ikot ng gulong patungo sa Manila Hotel ay tila isang countdown para sa katapusan ni Marites at Lucero. Ang takot na kanina ay nagpahina sa kanya ay naging isang apoy na hindi na kailanman mapapatay. Sa malayo, ang kislap ng mga ilaw ng ballroom ay nagsisimula ng magliwanag. At ang tunog ng orkestra ay maririnig na mula sa labas. Ngunit sa loob ng sasakyan, tanging ang matinding katahimikan
at ang nag-aapoy na determinasyon ni Isabela ang namamayani. Tapos na ang pagiging biktima. Ang tunay na henyo ay papasok na sa entablado. Dala ang mga sugat at dumi ng katotohanan na siyang wawasak sa kanilang lahat. Para sa akin, ang pagiging doktor ay hindi lamang isang propesyon. Ito ay isang banal na sumpa na maglingkod. Kahit anong hirap, kahit anong panganib. Ang tinig ni Marites ay umaalingaw-ngaw sa kabuuan ng engranding ballroom ng Manila Hotel. Pinalalakas ng mga dekalidad na speaker na tila nagbibigay ng higit na bigat sa kanyang mga kasinungalingan. Nakatayo siya sa gitna ng entablado, napalilibutan ng mga naglalakihang bouquet ng mga puting rosas. Ang kislap ng mga diamante sa kanyang leeg ay nakikipagpaligsahan sa liwanag ng mga dambuhalang chandelier na nakasabit sa kisame. Sa harap niya, ang mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa ay nakikinig ng may paghanga. Habang ang mga kamera ng media ay walang tigil sa pagkuha ng litrato sa itinuturing na bagong bayani ng medisina, sa hilid na entablado. Nakangiti ng malapad si Dr. Lucero at si Doña Carmen. Tila ninanamnam ang bawat sandali ng tagumpay. Ngunit sa gitna ng kanyang talumpati, biglang tumayo si Rafael Vergara. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Isang misteryong nagpatigil sa bulungan ng mga bisita. Napakaganda ng iyong pananalita, Dr. Cruz. Simula ni Rafael habang dahan-dahang lumalakad patungo sa gitna ng hall. Ngunit ang bawat salita mo ay tila isang musikang walang tono. May isang regalo ako para sa iyo. At para sa lahat ng narito. Upang mas lalo nating maunawaan ang kahulugan ng iyong kabayanihan. Lumingon si Rafael sa technician booth at nagbigay ng isang maikling senyas. Ang malaking LED screen sa likod ni Marites, na kanina ay nagpapakita ng kanyang mga peking parangal, ay biglang nagbago. Isang audio recording ang nagsimulang tumugtog. Ang bawat salita ay malinaw. Bawat bulyaw ay tila isang sampal sa katahimikan ng ballroom. Matanda ka na. Isabela, wala ka ng silbi. Akin ang tagumpay na ito. Mabulok ka sa lansangan. Iyon ang boses ni Marites. Ang malutong at talamak na panlalait na binitawan niya noong gabing itinulak niya si Isabela palabas ng operating room. Kasunod nito ay ang isa pang recording ang boses ni Dr. Lucero habang pinag-uusapan ang pagtatago ng records at ang pananakot sa pamilya ni Elena. Ang ballroom na kanina ay puno ng palakpakan ay nabalot ng isang nakakangilong katahimikan. Namutla si Marites. Ang kanyang mga kamay na may hawak na mikropono ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Ang kislap sa kanyang mga mata ay napalitan ng sukdulang takot. Sa gitna ng tensyong ito, dahan-dahang bumukas ang naglalakihang pinto sa dulo ng hall. Lahat ng mata ay lumingon. Doon, nakatayo si Isabela Underwood. Ang kanyang puting suit ay may mahabang punit sa balikat at may mga mantsa ng langis at alikabok mula sa bodega kung saan niya iniligtas si Nilo. May mga bakas pa ng tuyong dugo sa kanyang manggas. Ngunit sa kabila ng dumi, ang kanyang tindig ay tila isang bundok na hindi matitinag. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa katotohanan. Isang autoridad na hindi kayang bilhin ng anumang yaman. Naglakad si Isabela sa gitna ng hall. Ang bawat hakbang ng kanyang mga sapatos ay lumilikha ng isang matatag na tunog sa makinis na sahig. Tila isang martsa ng katarungan. Ang mga bisita ay dahan-dahang tumatabi. Binibigyan siya ng daan na tila isang reynang nagbabalik sa kanyang kaharian. Nang makarating siya sa harap ng entablado, tumingin siya ng diretso kay Marites. Ang puting coat na suot mo, Maritz, ay hindi para sa mga taong nagnanakaw ng buhay at dangal. Dinudungisan mo ang propesyong minsan kong itinuro sa iyo ng may pagmamahal. Magsisinungaling ka, baliw ka, gwardya. Ilabas ang babaeng ito, sigaw ni Doña Carmen na pilit na sumisingit sa gitna ng gulo. Ngunit bago pa makagalaw ang mga gwardya, tumayo si Claudia mula sa kanyang upuan. Hawak-hawak niya ang kanyang dalawang anak. Ang kambal na naging saksi sa milagro ng gabing iyon. Lumapit si Claudia kay Isabela sa harap ng lahat. Yumuko siya ng bahagya bilang tanda ng paggalang
at inabot ang isa sa mga sanggol kay Isabela. Kayo ang nagligtas sa kanila. Kayo ang tunay na doktor sa silid na iyon. Sabi ni Claudia. Ang kanyang boses ay malinaw at sapat upang marinig ng lahat. Ang dumi sa iyong damit ay mas marangal kaysa sa lahat ng gintong suot ng mga taong narito. Isang maugong na bulungan ang sumabog sa ballroom. Ang mga kamera ay mabilis na itinuon kay Isabela na buong ingat na kinarga ang sanggol. Ang mantsa sa kanyang suit ay nagmistulang mga medalyon ng tunay na pagsasakripisyo. Hinarap ni Rafael ang madla. Ang kanyang boses ay puno ng puot para sa mga nalinlang siya. Ang gabing ito ay hindi lamang binyag para sa aking mga anak. Ito ang gabi ng paghuhukom para sa St. Jude Medical Center. Dr. Lucero. Dr. Cruz. Ang inyong imperyo ng kasinungalingan ay gumuho na. Napasandal si Marites sa pader. Ang kanyang korona ng kasikatan ay tuluyan ng nalaglag at nayurakan. Tumingin siya sa paligid at nakita ang pandidiri sa mga mata ng mga taong kanina lamang ay sumasamba sa kanya. Ang katahimikan ni Isabela, na may kargang sanggol sa gitna ng ballroom. Ang naging pinakamalakas na hiyaw ng katarungan na narinig sa kasaysayan ng lungsod, ngunit sa gitna ng tagumpay na ito. Isang tanong ang nananatili sa isipan ng lahat. Ano ang gagawin ni Dr. Lucero upang isalba ang kanyang sarili mula sa tuluyang pagbagsak? Ang bawat bulong sa loob ng ballroom ay tila mga bubuyog na dumarapo sa sugatang pagkatao ni Marites. Nakatayo siya sa gitna ng entablado. Pilit na inaayos ang kanyang gown. Ngunit ang bawat kislap ng kanyang alahas ay tila naging mga uling na nagbabaga sa kanyang balat. Kasinungalingan ang lahat ng ito. Edited ang recording na iyan, sigaw ni Marites. Ang kanyang boses ay naging matinis at desperado. Humarap siya sa madla. Pilit na hinahanap ang suporta ng mga kasamahang doktor. Ako ang nag-opera kay Claudia. Ako ang nakatala sa records. Dahan-dahang humakbang si Isabela patungo sa entablado. Hindi siya sumisigaw. Ang kanyang boses, bagaman mahina, ay may kalidad na tila isang dambuhalang kampana na umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Kung ikaw nga ang nag-opera, Marit, sagutin mo ang isang simpleng katanungan sa harap ng mga eksperto sa silid na ito. Ano ang ginawa mo nang pumutok ang uterine artery ni Claudia? Anong uri ng tahi ang ginamit mo upang pigilan ang pagdurugo sa loob ng 3 minuto? Napaatras si Marites. Ang kanyang bibig ay bumukas, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang noo ay pinagpawisan ng malapot. Binubura ang makapal niyang makeup. Tumingin siya kay Dr. Lucero. Ngunit ang direktor ay nakayuko na. Pilit na umiiwas sa mga kamera. Hindi mo alam. Pagpapatuloy ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa pamangkin. Dahil ang teknik na sinasabi mong sayo ay ang Underwood Maneuver, isang pamamaraang binuo ko sa loob ng 10 taon sa Africa. Ang tanging ginawa mo noong gabing iyon ay manginig sa takot habang hawak ang scalpel na hindi mo alam kung paano gamitin. Isang malakas na singhap ang nagmula sa mga panauhin. Ang mga doktor na naroon ay nagsimulang mag-usap-usap. Napagtatanto na ang babaeng madungis ang damit ay nagtataglay ng karunungang hindi kayang pantayan ng sinuman sa kanila. Hindi magnanakaw ka, pulubi ka lang, sa gitna ng kaguluhan. Mabilis na sumugod si Doña Carmen. Itinaas niya ang kanyang kamay. Handang ilapat ang isang malakas na sampal sa mukha ni Isabela upang patahimikin ito. Ngunit bago pa tumama ang palad ng matanda, isang kamay ang humarang sa ere. Mahigpit na hinawakan ni Claudia ang pulso ng kanyang biyenan. Ang mukha ni Claudia, na dati ay laging nakayuko sa takot, ay puno na ngayon ng hindi matitinag na tapang. Tama na. Maring sabi ni Claudia. Inalis niya ang kamay ni Carmen ng may puwersa. Tapos na ang panahon na dinidikta niyo kung sino ang dapat naming paniwalaan. Ang babaeng ito ang nagligtas sa akin habang kayo ay abala sa pag-aalala sa inyong party. Hindi niyo na muling dudungisan ang kanyang pangalan sa harap ko. Claudia Hafayaw. Pagsabihan mo ang asawa mo, sigaw ni Carmen. Lumingon sa kanyang anak. Ngunit si Rafael ay nakatayo lamang sa tabi ni Isabela. Wala na akong asawang pagsasabihan.
Ma, at wala na rin kayong kumpanyang babalikan. Mula sa araw na ito, tinatanggal ko na ang lahat ng inyong access sa Vergara Corporation. Maaari na kayong mamuhay sa probinsya. Malayo sa mga taong niloko at minaltrato nyo. Kasabay nito, bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok si Atillo, Joaquin Reyes, kasama ang 4 na opisyal ng pulisya. Ang tunay na kalansing ng mga posas ay umalingaw-ngaw. Isang tunog na nagpatahimik sa lahat. Doctor, Marites Cruz at Dr. Esteban Lucero. Mayroon kaming warrant of arrest para sa inyo. Pahayag ni Joaquin habang ipinapakita ang mga dokumento. Malpractice. Falsification of medical records. At ang seryosong kaso ng kidnapping sa batang si Nilo. Nang makita ang mga pulis, tuluyan nang gumuho ang mundo ni Marites. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mamahaling gown ay kumalat sa sahig na tila isang basahan. Sa harap ng lahat ng kamera, humagulgol siya at pilit na gumapang patungo sa mga paa ni Isabela. Tita. Tita Isabela. Patawarin niyo ako. Utang na loob. Tita. Pamilya tayo. Huwag niyo po itong gawin sa akin, pagmamakaawa ni Marites. Muling ginagamit ang salitang utang na loob na dati ay sandata niya sa pang-aabuso. Tiningnan ni Isabela ang kanyang pamangkin mula sa itaas. Walang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim at tuyot na awa para sa isang kaluluwang naligaw sa kasakiman. Hindi niya hinawakan ang kamay ni Marites. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang laylayan mula sa kapit ng dalaga, ang tunay na manggagamot. Marit ay nagpapagaling ng buhay. Hindi pumapatay ng pag-asa. Banayad na sabi ni Isabela, ang kapatawarang hinahanap mo ay hindi magmumula sa akin, kundi sa mga taong kinuhaan mo ng katarungan. Ang utang na loob ay hindi bayad sa kasamaan. Pinanood ni Isabela habang pinupusasan ang 2 doktor at kinakaladkad palabas ng ballroom sa gitna ng mga kislap ng kamera at hiyaw ng madla. Si Doña Carmen naman ay iniwan na mag-isa sa entablado. Tila isang reynang nawalan ng trono. Habang ang mga tao ay nagsisimulang tumalikod sa kanya, naiwan si Isabela na nakatayo sa gitna ng hall. Ang kanyang puting suit, bagaman puno ng mantsa at punit, ay nagmistulang pinakamalinis na kasuotan sa gabing iyon. Lumapit si Rafael at Claudia. At sa harap ng lahat, sila ay sabay na yumuko bilang tanda ng sukdulang pasasalamat. Ang palakpakan ng mga tao ay nagsimulang umalingaw-ngaw isang mahaba, malakas, at tapat na pagkilala sa tunay na bayani. Sa gitna ng ingay, isang luha ang dahan-dahang gumulong sa pisngi ni Isabela. Hindi ito luha ng pait, kundi luha ng isang pusong sa wakas ay nahanap na ang katarungang matagal nang ipinagkait. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang gumagapang sa mga bintana ng marangyang silid sa mansyon ng mga Vergara. Tila isang banayad na haplos na nagpapahayag ng pagtatapos ng mahabang gabi ng Unos. Nakaupo si Isabela sa tabi ng kama ni Nilo. Pinagmamasdan ang mahimbing na tulog ng bata. Wala na ang panginginig. Wala na ang hirap sa paghinga. Ang tanging maririnig sa silid ay ang banayad na pag-ikot ng electric fan at ang mahinang paghuni ng mga ibon sa labas. Dahan-dahang hinaplos ni Isabela ang malambot na unan. Ilang gabi rin siyang natulog sa matigas na semento. Yakap ang panganib at gutom. Ngunit sa umagang ito, ang bawat hininga niya ay puno ng gaan. Tila ang lahat ng bigat na dinala niya sa loob ng 10 taon ay inanod na ng ulan kagabi. Bumukas ang pinto at pumasok sina Rafael at Claudia. Kapansin-pansin ang pagbabago sa dalawa. Ang pagod sa kanilang mga mukha ay napalitan ng isang uri ng kapayapaan na tanging ang katotohanan lamang ang makakapagbigay. Lumapit si Claudia at dahan-dahang humawak sa balikat ni Isabela. Dr. Underwood, may mga balita na kami mula sa korte. Simula ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang. Ang lisensya niyo sa ibang bansa ay formal na nililinis na ng mga abogado ni Joaquin. Ang lahat ng kasinungalingang ikinalat ni Marites ay unti-unti nang binabaklas. Sa loob ng ilang linggo, maibabalik na sa inyo ang lahat ng titulong ninakaw nila.
Isang matipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Salamat, Rafael. Ngunit ang titulo ay mga letra lamang sa papel. Ang mahalaga ay ang buhay na nailigtas natin. Kinuha ni Rafael ang isang dokumento mula sa kanyang folder. Nais kong magbigay ng pasasalamat na higit pa sa salita. Naghanda ako ng isang trust fund para sa inyo at para sa pag-aaral ni Nilo. Sapat na ito upang mamuhay kayo ng marangyahabang buhay. Hindi nyo na kailangan pang magtrabaho o bumalik sa ospital. Tiningnan ni Isabela ang tseke at ang mga dokumentong inaalok ni Rafael. Pagkatapos ay tumingin siya sa bintana, kung saan tanaw ang mga bubungan ng maliliit na barong-barong sa kalayuan. Naalala niya ang duguang mukha ni Elena. Naalala niya ang mga matang namatay sa kawalan ng pag-asa dahil sa kahirapan. Rafael. Claudia. Malaki ang pasasalamat ko sa inyong kabutihan. Banayad na sabi ni Isabela habang ibinabalik ang mga dokumento kay Rafael. Ngunit hindi ko kailangan ng karangyaan para sa aking sarili. Kung nais nyo talagang magpasalamat, gamitin natin ang pondo ng Vergara Corporation upang itayo ang isang klinika, isang ospital na bukas para sa lahat. Isang lugar kung saan walang inang itataboy dahil wala siyang pambayad. At walang batang maghihingalo dahil sa kawalan ng gamot. Napatitig si Rafael kay Isabela. Ang kanyang paghanga sa babaeng nasa harap niya ay lalong lumalim. Isang charity hospital. Sa ilalim ng inyong pamumuno, iyon lamang ang tanging paraan upang tunay na maghilom ang mga sugat ng kahapon. Sagot ni Isabela. Tumango si Rafael. May determinasyon sa kanyang mga mata. Gagawin natin iyan. At sisiguraduhin kong iyon ang magiging pinakamodernong pasilidad para sa mga mahihirap sa buong bansa. Sa sandaling iyon, nabanggit din ni Rafael ang tungkol sa kanyang ina. Si Doña Carmen ay formal nang umalis ng mansyon. Sa utos ni Rafael, siya ay dinala sa isang malayo at tahimik na probinsya. Sa isang lumang bahay ng pamilya. Doon, wala siyang mga katulong na uutusan. Walang mga mamahaling party na dadaluhan. Mananatili siyang mag-isa kasama ang kanyang pride na ngayon ay wala ng silbi. Ang kanyang kahihiyan ay naging kaisa-isa niyang kasama sa bawat paglubog ng araw. Lumapit si Claudia kay Isabela at iniabot ang isang mahabang kahon na may itim na laso. May isa pa po kaming regalo. Ito po ay simbolo ng inyong bagong simula. Binuksan ni Isabela ang kahon. Sa loob ay may isang bagong puting coat. Ang tala ay kasing kinang ng ulap. At sa kanang bahagi nito ay may maayos na burda ng kanyang pangalan, Dr. Isabela Underwood, Chief of Medicine. Dahan-dahang isinuot ni Isabela ang coat. Nang maramdaman niya ang bigat nito sa kanyang mga balikat, tila naging buo muli ang kanyang pagkatao. Ang bawat gasgas ng kanyang nakaraan ay tila naglaho. Napalitan ng isang panibagong misyon. Nagising si Nilo at nakita ang kanyang mama Isabela na nakasuot ng puti. Ang bata ay napangiti. Isang ngiting puno ng pag-asa at kalusugan. Mama, ang ganda niyo po. Para po kayong anghel. Niyakap ni Isabela ang bata. At kasabay nito ay ang pagyakap din ni na Rafael at Claudia sa kanila. Ang apat na kaluluwang pinagbuklod ng trahedya ay ngayon ay pinag-iisa ng isang matibay na pangako ng pagmamahal at serbisyo. Naglakad si Isabela patungo sa bintana. Suot ang kanyang puting coat. Ang liwanag ng umaga ay tumatama sa kanyang mukha. Nagbibigay ng ningning sa kanyang mga mata. Wala na ang takot. Wala na ang pait. Ang babaeng itinaboy sa dilim ay muling nagbabalik. Dala ang liwanag ng pag-asa para sa libu-libong pang nangangailangan. Ang kanyang paglalakbay mula sa putik patungo sa puting coat ay tapos na. Ngunit ang kanyang tunay na misyon sa pagpapagaling ng mundo ay nagsisimula pa lamang.